why can't I bring China-made power bank as a foreigner in China? Ang dami pagsubok, ayoko na. We are finally here sa the most viral city in China. Thank you so much. Thank you. Let's go guys, dinner as a local. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling again to another city here in China. One of the most viral cities, if not the most viral city currently here in China. We are going to Chongqing. So doon sa Chongqing guys, kaya siya viral kasi kung napanood na sa social media, may mga trains sa taas na pumapasok siya sa building. They also have the deepest escalator in the world ba? I think in the world. Tapos meron silang mga cyberpunk na yung mga neon lights na architecture. Tapos sikat din sa kanila yung parang motorbike na trend ngayon. So maraming mga pakulo ngayon sa Chongqing. Kaya sa social media, sobrang sikat na sikat siya. Hindi siya madalas pinupuntahan ng mga Filipinos. Pero may mga iba akong friends na naalam na nagpunta doon. Tapos sabi nila nagandahan daw sila. Kaya ngayon, we are going to visit Chongqing. So ngayon, nandito tayo sa Hongqiao International Airport. Iba pa to kaysa sa airport na nilandingan natin nung first day natin dito. Yung airport na nilandingan natin is Pudong International Airport here in Shanghai, but now nandito tayo sa Hongqiao. Buti na lang chinek ko yung ticket ko kasi akala ko same airport. Like all this time, akala ko same airport. Isa lang yung airport dito sa Shanghai. Tapos buti na lang kaninang umaga pagkagising ko, chinek ko yung ticket ko. Tapos sabi ko, hala, bakit iba yung code? Kasi ang Pudong, PVG. Diba sa atin sa Manila, MNL, ganun. May mga code kasi yung cities, no? Tapos sabi ko, bakit iba? SHA yung code niya, parang Shanghai, ganun. Tapos chinek ko sa internet, dalawa pala yung airport dito sa Shanghai. Buti na lang chinek ko bago ako sumakay ng train kasi magagaya na naman tayo sa Belgium na mali yung pinuntahan kong airport. So kumbaga yung, magkaiba pa naman sila ng way ko. Yung Pudong nasa east, yung Hongqiao nasa west. Pero ang maganda dito sa Shanghai talaga, accessible sila lahat ng train. As in, isang sakay lang ako from East Nanjing, may diretso na papunta dito. Sa East Nanjing din may diretso papunta sa Pudong Airport. Tapos alam nyo kung magkano lang binayad ko? 4 yuan. Magkano ba yung 4 yuan? 4 times 8, 16, 32. 32 pesos from the city to the airport. Ito na talaga yung pinakamurang transportation sa city na naano ko. Yung parang from the city to the airport na parang apakamura niya. Tapos direct, alam mo yung direct access. So ayun, yun lang yung isa sa nagugustuhan ko dito sa Shanghai or sa China, mura yung transpo. So yan, in-screenshot ko na lang yung aking dinaanan kanina kasi hindi pa ako nagvo-vlog. So from East Nanjing Road, line number 10, tapos mga yan, Hongqiao Airport, Terminal 1. So merong Terminal 1, Terminal 2 dito. I-check nyo lang yung ticket nyo. Ba't ako nandito ako sa Terminal 1? So pag exit ko ng train, naglakad lang ako, nandito na sa airport. Sobrang convenient. Pero may hindi magandang nangyari. Sobrang strict ng security nila dito. Strict sila kahit even sa mga locals, pero mas strict sila sa foreign. So, di ba, okay na, naka-check-in na ako sa airline ko, nakuha ko na yung ticket ko, tapos dadaan ako ng security. Walang immigration guys, kasi nga, ano lang naman to, local lang naman. By the way, ang Pudong Airport is more, ang mga flights niya, mostly mga international. Dito sa Hongqiao, usually ang mga flights dito mga local, mga within China, or meron silang konting international like Seoul, Japan, Hong Kong, ganun. Pero yung most ng international na dun sa Pudong. So kung galing kayo sa Philippines, most probably nasa Pudong kayo. Anyway, going back to the security, sobrang strict talaga nila. Pinakuha yung laptop ko, tapos pinalabas yung cellphone ko, tapos pati yung mga power bank, kailangan mong ilabas yung power bank, tapos yung camera ko, like ilalabas mo siya, di ba nasa bag siya, ilalabas mo siya, tapos yung dalawa kong power bank, kinuha nila, tapos tinanong nila na, sabi na, is this made in China? Sabi ko, I think not. Kasi yung mga power bank ko, magagandang ano naman, tataba, Anker sa Japan ko nabili, medyo sikat na power bank. At yung isa kong power bank is Oki. Sa Thailand ko nabili, ni-recommend nga ni Ivan yun kasi maganda daw yung Oki. So yun yung dalawa kong power bank. Tapos lahat sila 10,000 mAh lang, so mababa lang, di ba? Tapos sabi ko, I think not. Tapos sabi nila, kinuha nila. Tapos parang pinag-uusapan ng mga security, made in China ba ito, ganyan? Tapos hindi sila makapag-decide. Tapos sabi nila, wait daw. Ewan ko, saan nila dinala
Parang dinala pa nila somewhere, tapos parang pinag-usapan nila, chinek nila, made in China daw. So, pag made in China daw, hindi daw pwedeng dalhin. Which is, hindi ko, I don't understand yung reason behind kung bakit bawal. Nabili ko siya sa Japan, di ba? Nabili ko siya sa Japan, nabili ko rin yung isa sa Thailand. Pero baka nga, hindi tayo sure, baka nga made in China. Tapos because of that, kinonfiscate nila yung power banks ko. And doon ako nag-worry kasi kailangan ko yung dalawa pa yung kinuha nila. So yung phone ko pa naman, kailangan ko lagi ng power bank kasi 'di ba minsan nalulobat ako like in the middle of traveling. So kailangan ko ng power bank. Tapos yung camera ko minsan nalulobat, kailangan ko rin. Kaya kanina nasad ako, napakain nga agad ako. Hindi pa ako nagvo-vlog kanina, napakain ako. Kumain ako ng masarap na pagkain kasi medyo nasad ako. Nasad ako na kinuha nila yung power bank. Tapos yun, very strict talaga na, di ba, papasok ka na dun sa parang scanner, tapos papasok mo sa scanner, gaganon ka pa, di ba, yung dalawa, itataas mo yung dalawang kamay, tapos kakakapan buo talaga, tapos papatalikurin ka pa, tapos as in, buong katawan niya po. Buong katawan mo, hihipuan, kahit nakapasa ka na sa scanner, parang super strict nila. Siguro, I don't know, ganun, baka ganun talaga yung protocol nila, but nasasad lang ako dun sa power bank ko. Made in China ba yun? Sa Japan ko naman nabili, pero baka nga ano, kasi yung isa sa Thailand ko rin nabili. Wala tuloy akong power bank. Pag ako nag-lowbat. Ito na yung ticket ko. So, ang aking airline is Xiamen. Xiamen Air. So, T5. Ito daw yung, yan. To Chongqing tayo. Pupunta tayong Chongqing. Kala ko dati Chongqing. Chongqing pala binabasa. Ang maganda lang sa mga airlines nila dito, like for example, di ba China Eastern, 23 kilos yung baggage allowance. Ito rin Xiamen Air, 23 kilos din yung kanilang baggage allowance. So, ayun lang yung maganda. Mas mataas siya kasi sa mga normal natin na 20 kilos lang, di ba? Sa kanila 23 yung ano nila standard. Okay guys, gets ko na. Nagbasa-basa ako, sabi ko na, why can't I bring China-made power bank as a foreigner in China? So, may mga criteria pala silang tinitingnan. First is dapat, meron daw 3C or CCC na certification yung power bank. Even Anker, which is a good brand, minsan daw baka wala ng 3C certification. Also, sabi nila, if hindi na masyadong kita yung label, dapat, di ba may mga sulat yung power bank? Minsan kasi matagal na kasi yung power bank ko. Yung mga labels, kaya pala nahihirapan sila magtingin-tingin kasi minsan yung sulat hindi na siya clear. Sabi nila, kapag daw clear capacity labeling is essential, unlabeled or obscured units will likely be confiscated. So parang feeling ko, kinonfiscate nila kasi hindi na masyadong mabasa yung sulat doon sa power bank. Okay, yun yung reason pala. So guys, yung nabook ko pala dito sa Xiamen Air, lahat pala kami may pagkain, parang full board flight siya. So meron ng meals, meron ng luggage. So ito yung meal na binigay nila. Yan, lahat kami meron. Ito yung binigay nila, Loro Fan. Favorite ko pa naman yan. Sana masarap yung Loro Fan nila. And then meron din silang binigay na bread, may prutas, biscuits, parang may kakanin, or parang dessert. And then ito is yogurt yata. Ayan, ang daming pagkain. Okay guys, touchdown Chongqing. Ang daming pagkain dun sa aeroplano. Hindi ko na naubos kasi yung mga tinapay, yung mga biscuits. Kasi aside sa usual na kanin tsaka ulam, yung Loro Fan, meron ding prutas, yogurt, cake pala yung akala ko kakanin. Cake pala yun. Tapos yun, yung tinapay, biscuits. Hindi ko na naubos. Tapos 2.5 hours lang guys. Parang na, ano kami, na pa-early kami. 2:30 dapat ang arrival, pero 2 pa lang nandito na kami. Let's go! Baggage claim. Go, Chongqing! Okay guys, nakarating na tayo dito sa arrival hall ng Chongqing Airport. Tapos, si ate tumatawa. Pretty cut eh. Na-distract ako kay ate. Ano sasabihin ko? Walang direct flight from Manila to Chongqing currently. So if you wanna go here, kailangan mo munang mag-connecting flight, either Shanghai, Beijing, I think Guangzhou, or ano ba bang may direct flight from Philippines? Shenzhen, ayun. Xiamen, meron bang Xiamen?
Basta yun, basta wala pang currently sa Chongqing, so magko-connecting flight ka. But since local flight na lang itong sa akin from Shanghai to Chongqing, wala nang immigration, wala nang checking of passport, parang nag-fly ka lang locally. So yung pinakaunang check ng passport lang talaga, yung pinakauna mong dating from Philippines, tsaka siguro pagpapalik ka na ng Pilipinas. Ayun lang, actually wala akong pinanood na any videos kung paano mag-train dito sa Chongqing. Kasi pare-parehas tayo, ngayon lang natin malalaman kung paano mag-train, paano ba mag-commute dito. Like, hindi ko siya research. Pero since sanay naman tayo sa Shanghai, I think kaya na rin natin ang Chongqing. So, ito yung arrival hall. Ayan. May mga English translations din naman yung kanilang mga sulat dito. So, tingnan na lang natin. So, ayan. Basahin natin. Domestic, International, Hong Kong, Departure. Okay. Coach station. Ayun, may mga train. Train, subway, may taxi, merong airport bus and terminal bus. So sabi niya diretso daw yung train, no? Ayun, subway. Tara, doon tayo, diretso tayo. Ayan, meron namang Lawson dito pag nagutom na kayo. Pero hindi pa ako gutom kasi ang daming anong pagkain dun sa airplane. Yan, siguro mag-exit tayo sa exit number 7. Nagtitiwala lang ako sa instinct ko. Sabi naman merong subway dyan, no? Subway. Saan yung train? Isa lang ba yun? Subway tsaka train? Go na. Bus tayo sa parang ganito, malaking area. Tapos, sabi daw dito. Ayun, ayun. Ayan. Sabi, ang subway tsaka train, bababa daw. Actually, may mga English naman dito. Hindi kayo mahihirapan. Sundan nyo lang yung mga signages dito. So, yun guys, I'm still gonna use a map. Ito yung ginagamit ko sa China, no? So, sinearch ko na yung name ng aking hostel. Kanina hindi ko ma-search yung English name. So, tinype ko na, kinapi ko yung Chinese name. Tapos, ayan, biglang lumabas. Hey, iba yung ano niya pero tama naman yung address. Tapos sabi niya pwede akong may diretso na line number 10 kaso ang tagal ng walk o 21 minutes yung walk. So siguro mag-connecting na lang tayo, dalawang line para 4 minutes lang yung walk ko. So dito sa airport ang meron is line number 10. Ayan, line number 10, purple line. Tapos meron na ditong bilihan ng mga ticket. Alam na natin to dahil feeling ko parang kagaya lang sa Shanghai yung may Alipay din. Let's check. Okay guys, pag ganito connecting ka, no, line number 10 tsaka line number 2, ang pipiliin nating ticket is line number 2. So ayan, Linjiangmen exit. Okay? So ito yung bilihan. Yung English is nandito. 'Di ba sa Shanghai nasa taas yung English? Dito lang oh, sa English. Wala, ayaw niya. Tapos line number 2. Ay, tama ba 'yun? Ha? Tama ba yun? English. Line number 2 ito. Line 2. Kasi, ayan. Para konti yung option natin. Then, hanapin natin Linjiangmen. Linjiangmen. Ito. Ha? Tama ba yun? Ayun na. Linjiangmen. Okay. Sa isang quantity. Ayan o, 5 yuan lang. Ang mura lang, diba? QR code pay. Ayan, pwede rin ulit Alipay, WeChat Pay, Union Pay, Bank of China. Guys, merong problema. Hindi gumagana yung Alipay ko. Pag ini-scan yung QR code, ayaw niya. Sabi na parang it does not support this payment. Yung credit card ko daw hindi, yung foreign card, ayaw nila. So, nag-research ako kung ano yung mga alternative ways. Sabi, try ko daw i-download yung WeChat Pay. I-try ko mag-WeChat Pay kung magana. Ha? Update ko kayo kung anong solution. Kasi wala rin, may withdrawhan ba ng cash dito? So yun guys, hindi talaga gumagana. Same problem, nag-WeChat ako. Still, sabi niya it does not support foreign card. So what I will do is, kailangan ko mag-withdraw ng cash kasi may option ng pay via cash na lang. Wala, nasira yung ating cashless na buong trip. Dito pala sa Chongqing, may mga merchant na hindi pa nag-accept. Kasi for those of you guys who don't know, bago lang sila nang-accept ng Visa and Mastercard. I think 2023, like 2 years ago pa lang sila nag-accept ng Visa and Mastercard dito sa China. So siguro yung Chongqing hindi pa siya fully na yung mga system nila or yung mga ganun. Sa Shanghai as in fully tumatanggap na. Dito sa Chongqing hindi pa, so kailangan ko mag-withdraw. Tanong ako sa security kung saan yung pag-withdraw ng pera. Mag-Google Translate na lang kayo, tapos sinusulat ko, pinapakita ko na lang sa kanila. Kasi hindi rin sila masyado nag-English. Ewan ko, so far sa mga nakaka-interact ko today, hindi rin sila masyado pa. Ang sabi niya lang sa akin, 2.
Ay, ganun. Well, di nga siya nagsabi ng 2. Sabi niya lang. Sabi ko, 2 floors up. Sabi niya, okay. Sige. Ano tayo? Mag-up pa tayo ng 2 floors. Ayun guys, may nakita naman ako na ATM. Tapos meron namang nakasulat dito na Visa, Mastercard. So, I think gagana. Hopefully yung sa atin. Meron din sila mga automatic currency exchanging machine. Pwede kaya yun para maglagay ako ng peso dito. Tapos magiging Chinese yuan siya. Gusto nyo ba? I-try. Ayun may Philippines. 200. Ay, nawala. Try kaya natin to. Experiment tayo. Ayun na, merong 200 pesos, 500 pesos. Kailangan ko lang naman ng pera dito eh. Actually, feeling ko dito lang, sa airport ko lang kailangan ng cash. Tapos doon sa city, QR code na ako. Dito lang talaga feeling ko luma pa kasi yung mga, judgmental. Luma pa yung mga terminal nila. So baka hindi pa na-integrate yung Visa tsaka Mastercard doon. Try ko itong currency exchange. Pick fail guys, 120. Wala akong pera. Wala akong peso. 120 lang yung peso na meron ako. Ang tinatanggap lang dito, 200, 500, tsaka 1,000. Wala, mag-withdraw na lang tayo. Try ko GCash na lang. Okay, so ang bangko na to is Bank of China. Saan yung language dito, B? Ito yata naman. English. Ay, parang hindi naman naging English. Ay, ito ba? Ito pala. Dito, English. Please insert your card, okay? Come to use Bank of China ATM system. Magkano kayo i-withdraw ko? Ayoko ko sana ng maraming cash eh, pero baka kasi malaki yung charge, so susulitin ko, no? Guys, ang galing naka-withdraw ako using my GCash. Ang withdraw ko is 5,000 yuan. So, ang galing ng GCash, parang wala masyadong charge. Ay, 5,000, ang laki. 500 lang, 500 yuan. Kung kinonvert ko sa calculator, ang 500 yuan, 3,937. Tapos sa GCash ko, ayun siya, oh. Uy, magpakita ka. 3,939. 2 pesos lang yung difference. GCash, you're the best. GCash. Diba? Ang ganda ng GCash talaga, no? Wala siyang charge. Parang almost same lang. 2 pesos lang yung difference. Love it. Pero parang ang dami ko na withdraw, 500 yuan, 3,900. Kaya mo, mag-cash-cash na lang tayo dito sa Chongqing. At least may pera na tayo. Let's go. Ang dami pagsubok, ayoko na. So, di ba nag-withdraw ko? 5,100 kasi. Hindi naman tinatanggap ngayon yung 100. Ang tinatanggap niya lang 5 coins, 10 coins, saka 20. So, babalik na naman ako doon kasi wala namang tindahan dito. Para magpabariya. Pakibariya kaya ako sa mga tao dito. Pwede pa, manghingi na lang kaya ako ng 5 yuan lang yung pinoproblema ko guys, no? 5 ang hassle ng mga nangyayari. Okay guys, I've had enough. Sabi ko magdididi na nga lang ako. Kasi dahil sa 5 yuan na yun, pabalik-balik na ako. Ang problema lang naman talaga is yung terminal lang nila nung bilihan ng ticket. Pero for example, sa Didi, sa ibang mga stores, tinatanggap naman yung Alipay. Yung terminal lang kasi dito, yung bilihan ng ticket ang hirap. So magdididi na lang ako. 46 yuan lang naman. So magkano yung 46 yuan? Siguro mga 300. Hindi. Mga 300 plus pesos. Sabi ko not worth the stress ng 5 yuan. Pabalik-balik na ako. So magdidi na lang tayo. Ngayon na lang natin i-explore yung train station system nila. Okay? Ayun guys. Sorry naka-idlip ako. So nag-freshen up na lang din ako. Naligo na lang ako after. So ngayon, I think may time pa naman tayo. Pero medyo gagabihin na tayo. Mag-explore na tayo dito ngayon sa Chongqing. So, yung itinerary natin for today, 3 yung pupuntahan natin. Sana kayanin ng oras natin. First is Jfang. Ay, ang cute pala ng bata. Tumingin siya. First is Jfang Bay CBD or Central Business District siguro yung CBD nyo. Yung center dito sa Chongqing. Second is yung Hongyadong o yung parang cyberpunk na mga buildings, alam mo yung makukulay na building. And then Kiansemin Bridge. So yun yung pupuntahan natin. Actually kaya pinili ko yung hostel ko. The name of my hostel is Heye. H-E-Y-E. Heye International Hostel. Medyo nahihirapan lang akong hanapin siya kanina. Pero nandito siya. Ayan. Meron namang instruction dun sa booking kung paano. Meron ilang green na sign na yan na green. Pasok daw, may elevator doon. Kasi nasa 8th floor kami. So, walking distance lang naman yung itinerary natin for today. So, tara, start na tayo maglakad papuntang Jfang Bay. Let's go!
So yun guys, ito na yung Chongqing. So medyo busy din yung area dito sa may Jiefang Bay or yung kanilang Central Business District. Medyo nagugutom ako ng slight. Kain ba tayo? Or mamaya na lang? T-shirt, mga shades. Ay mali, dapat tumawid tayo. May mga tinda sila dito. Parang ang daming sili, no? Yun yan, mga nuts. Bango ah. Ang cute lang magtingin-tingin ng mga paninda nila dito. May mga, ano ba yan? Duck? Lechon, manok. Parang ang haba ng legs niya, no? Ito naman parang mga ano. Parang yung kinakain ko sa Thailand, no? Mga 20, ano? 20 yuan. Meron ding 15. Ayan, 15 yuan. Cute. Makit ni mga paninda nilang hindi natin alam kung ano. May mga ano din dito tindahan ng prutas o pakwan. 19 yuan. Magkano yun? Ang cute. Ang cute ng area ng ano ko. Ng hotel ko. Kasi katabi lang to ng hostel ko. Tapos ang dami ng kakainan. May mga tours din dito. Ayan. So yan yung Chongqing guys. Ma-cute city din siya, no? Feeling ko hindi tayo magugutom dito kasi ang daming pagkain. Parang mawawala yung pagka-diet natin sa life. Oh, wow. Ang cute. Ayan, may pila dito. Anong pinipilahan nila? Ang cute ng area. Ang daming pagkain. Ang bango. Ang bango. Nagugutom ako. Ayan, may mga din sila. Tim Hortons. May kape din dito. Yan, no? Ang saya ng lugar, no? Jiefang Bay. Pokon. Ano yung Pokon? Ayan, parang may park dito. Ano kayang may ganap na sila dito? Ah, ano yung Pokon? Ah, bakery. Bakery yung Pokon. Gusto nyo ba makita? Tara na ko, curious ako. Check na natin. Wow. Ayan, no, parang freshly baked bread. 9 yuan guys. So sa mga ano siguro yan 70, 60 pesos, no? My god, gusto kong kumain. Parang sarap yan, no? 8 yuan. Ano yan? Egg tart. Bumili tayo ng Pokon, yung bakery, yung parang sa may bakery. Yung isa 10 yuan, yung isa 8 yuan. So mga 70, yung isa mga 50, ganun. Tapos meron pa silang pa-paper bag. Dalawa lang binili natin, may pa-paper bag pa sila. Saya ng area, ang dami mga tao. Oh. Cute. Meron din sila mga fila dito. Parang gusto ko ng milk tea or something na drinks. So yun guys, parang nasa pinaka-center na tayo ng Jiefang Bay. Itong parang rotonda dito, yung paikot. Kasi yung mga buildings dito. Oh. Tapos maraming mga pang shopping dito kung gusto niyo mag-shopping. May mga KFC din naman kung gusto niyo. Ayan, kung merong Nanjing Road sa Shanghai, feeling ko ito yung kanila, Jiefang Bay. Ayan, may malaking Adidas din sila dito. Ah, marami ding pang shopping, no? I think Jiefang Bay pang shopping siya. More of a shopping district. Ayan, parang may market din sa Jiefang Bay. Mahilig tayo sa mga market, 'di ba? Ay. Alam, parang curious ako. Dapat dito na lang ako bumili ng pagkain. Curious ako sa mga nila tinda. Okay lang, 4 days naman tayo dito sa Chongqing. Tsaka walking distance lang naman. Parang sarap din nito. Ayan, marami palang kainan dito sa market.
Ay, cutesy, no? Ayan. Cute yung market dito. Maraming restaurants. Ang vibrant ng Jaifang Bay. Ayan. Lakad-lakad lang kayo. Marami pa pala dito mga... Ayan, no? Ang daming tinda. Oh. Magsawa kayo sa food trip dito sa Jaifang Bay. Ang daming tinitinda. Ano ba yun? Mga Peking duck. Mga ganyan. Grabe yung sili, oh. Kuya, paus ka na. May ice cream dito na umuusok pa, oh. Tingnan nyo, oh. Cute. Daming paninda. Ang sarap kapag naaamoy mo yung mga tinitinda nila. Guys, bilhin na natin yung mga nabili natin pagkain. So ito yung nabili natin sa Pokon ba yun? Pokon. So meron siyang sausage. Egg ba yan? Egg. Tapos medyo parang anong tawag sa ganitong tinapay? Croissant? Hindi eh. Yung parang ganyan na tinapay, flaky, parang flaky na bread. Yung sausage niya yung parang imported na sausage, yung parang nung bata ka tapos may mga tita ka na nasa abroad tapos nagpapadala sila ng sausage, di ba? Ganun lasa. Parang it's giving kabataan days na may tita kang nasa abroad. Ano yun? Parang may potato, sausage bread. Feeling ko mas masarap siya kung mainit. Parang wala na kasing crunch yung tinapay, wala na siyang Mayroon pala ako nito. Parang yogurt shake siya na may mga bits and pieces of mangoes, nata, ayun, no. Ang sarap. Medyo maasim dahil parang yogurt siya, pero ang ganda na may mga texture ng mangga, ganun. I love it. Sarap. Okay guys, from Jaifang Bay, pupunta na tayo sa next stop, ang Hong Ya Dong, or tinatawag din siyang Hong Ya Cave. Yan, Hong Ya Cave. Malayo pala. Kala ko 15 minutes lang. 23 minutes walk. Pero pwede naman kayo mag-train. May line 2 dito. 17 minutes. 17 minutes if mag-train kayo. Pero since hindi na naman mainit, wala nang araw, so maglalakad na lang ako. 23 minutes lang naman. Sakto pagdating natin doon, medyo paggabi na, edi mas maganda na yung ilaw doon sa mga building. So lalakad lang ako guys, ha. Makakabalik naman tayo anytime dito sa Jaifang Bay kasi yung hostel ko nandito lang sa area. Ay, ang cute dito. Casarte. Prada. Use Casarte in a sentence. Ayoko na sa'yo. Nakakasar. Ay, mali. ulit. Casarte. Sige. Iba. Paano ba? Sabihin na lang. Kamusta na kayo ng jowa mo? Wag mo na akong tanungin. Nakakasarte. Ang pangit ng delivery. Okay lang. Bawi na lang sa next time. Longines. Breitling. Use Breitling in a sentence. Sino ang favorite mo? Ay, wag na, wali. Na-realize ko, wali. Sige, lalaban ko na lang. Sayang din naman yung utak ko. Nagamit siya ng konti. Sino ang favorite mo? Parang wali. Sino ang favorite mo? Ikaw pinapatagal mo ba? Tapos hindi naman nakakatawa. Sino ang favorite mo? Nakalimutan ko kasi mga pangalan. Sino na nga ba yung magaling sa mga Beyonce? Sino ang favorite mo? Si Beyonce or si... Natawa nila ako. Sino ang favorite mo? Si Beyonce or si Shakira? Favorite ko si Britney Spears. Tumawa kayo.
Kahit ako nahiya ako sa joke ko. So yun guys, naglalakad-lakad lang ako, pina-follow ko lang sa A-map. Tapos parang feeling ko ayun na yung bridge na ating pupuntahan. Ayan o. Sa area na to, parang may mga hagdan-hagdan, may mga paninda sa gilid. Okay guys, I think malapit na tayo dun sa gusto nating mapuntahan. We are finally here sa the most viral city in China, Chongqing. Actually, tinaguran siyang parang cyberpunk cities kasi super futuristic yung kanyang mga buildings, mga out of this world designs na parang feeling mo ba nasa isa kang sci-fi movie. But at the same time, makita mo pa rin yung kanilang temples, the tradition is still there. For example na lang sa may bridge na to, look at the architecture, di ba? Sobrang modern, neon lit yung kanilang bridges. Tapos meron ka pang magiging jowa, charing. Tapos meron ka pa ditong mga traditional temple. So parang imagine, kinumbine nila yung kanilang traditional temple. Kita mo pa rin yung kultura nila blended with modern architecture. Wow, Chongqing. Wow. Oh my God. Actually, sabi ng friend ko si Shanice, magpa-picture daw ako dito sa may bridge na to. Kasi nagpa-picture sila. Maganda kumuha yung mga Chinese ng photos. Kaso minsan nga lang, parang masyado akong pumapayat. Yung kuha nila, yung camera nila, nagiging payat ka. Kung gusto niyo payat kayo sa picture, okay lang naman. Okay lang naman, kaso kasi parang masyado susobran sa pagkapayat. Para kung 18 years old, gano'n. Pero magaling sila kumuha. As in, kahit parang feeling mo walang magandang angulo sa ginagawa nyo. Pero pag pinakita na nila yung picture sa'yo, ang gaganda ng shots nila. Kung merong The Bund ang Shanghai, yung Chongqing, ayaw din nila magpatalo guys. Meron din silang area na to. Ang ganda! So yun guys, try nating bumaba. Oh my God, ang ganda nga ng pagkakakulay oh. Wow! Oh my God guys, hindi ko ina-expect na ganito siya kadami. Sobrang dami ng tao. Look. Oh my God. Kailangan natin pumasok dun sa baba para mas makita natin yung view ng mga buildings. Pero tignan nyo yung sinusugod natin na laban. Sa mga ganitong panahon, kailangan mo na ang Jisoo Life. Thank you Jisoo Life. Kasi kung hindi, pawis na kayo guys. Siksikan. Especially kanina doon sa may hagdan. You want to immerse yourself in the local culture. This is how we immerse ourselves sa local culture. So let's go! Oh my God, daming tao. Paano ba makababa doon? Saan ba yung daanan eh? Guys, ito na yung building kaso pangit yung angle. Kailangan nating pumunta ulit doon. My God, ang daming tao. Laban. May mga naka-outfit pa nga dito eh. Tapos magwa-photoshoot na ako kasi 30 lang naman diba dati sa Shanghai. 30 yuan yung isang photo. Parang wala akong pag-asa na makakuha ng magandang photo sa ganito kadaming tao. May mga nag-o-offer na dito. Magtanong tayo kung magkano yung offer nila dito. Excuse me. How much? 104. Okay. Where are you from? I'm from the Philippines. So 30 daw ang one photo, 4 photos, 100 yuan. 100. Okay. Mas mura dito kasi sa Shanghai guys. Let's go. Kasi i-guide nyo na tayo kung saan yung mga photo spot kasi hindi naman natin alam to. Sa dami ng tao, kailangan natin mag-guide. Ayun guys, dumaan kami sa mga shortcuts. Mas maganda kapag ganyan. Alam niyo yung mga shortcut. So hindi na kami pumila dun sa parang madaming tao. Dito, meron siyang alam na shortcut. Ayun guys, kita na natin ng buo. Ang ganda. Oh my gosh, ang ganda. So guys, nag-photo kami dito. Tapos parang nag-photo din kami dito sa may bridge na area. Kasi yan, ini-edit niya na. Yee! Pinapawisan na rin siya. Kawawa naman. Pero yan yung mga photo natin. Cyberpunk.
in-edit na ni Kuya. Tayo lang natin yung final result. Magaling sila dito magkalikot-kalikot ng mga photos eh. Kahit parang feeling ko, sabi ko parang pangit yung angulo. Pero pag naano na nila, na-produce na nila yung picture, sobrang okay. Ano? Oh, like it's stuck. Like, Okay. Kasi, check muna natin guys. Ito yung mga finished product dito. Ayan guys, tapos i-airdrop lang daw niya sa akin. So lahat nila dito parang ina-iPhone lang, tapos airdrop. Tapos makukuha mo na agad yung finished product dito. So nakapili na ako ng 4 na feeling ko. So 1 is 30 pero pag 4 daw 100. So doon na lang ako sa 4. Right? 4. Thank you so much. Thank you. Okay, ayun guys, extra kayo guys, pwede kayo mag-outfit ng mga ganyan, no? Di ba palaban sila dito? Palaban yung iba naka-outfit. So ayun guys, mas malapitan na natin nakita itong Hongya Dong or Hongya Cave, no? Wow! Para siyang 3D, no? Parang mayroon siyang illusion na 3D. Ayun guys, ito na yung mga photos natin. Ang cute nito, parang ito yung ipopost ko. Pa-bebe lang. Oh, chikana, sino ka dyan? Oh. Tapos ito guys, so tignan mo, may mga parang sa sa Shanghai meron din pala mga cruise ship dito. Feeling ko maganda pag naka-cruise kayo kasi kita nyo rin siya dito, oh. Yan, may mga cruise ship din doon. Cute! Tapos dito sa Chongqing guys, kaya medyo yung kanilang mga architecture, mga out of this world, mga kakaiba. Actually hindi sa sinadya nila, wala lang daw talaga silang choice. Kasi dito sa area nila medyo hilly, medyo cliff. May word bang cliffy? Cliffy! Parang bastos. May word parang medyo ma-cliff siya. So dahil ma-cliff siya, parang wala silang ibang choice kundi pa-vertical. Pa-vertical ang paggagawa nila ng mga building. So minsan parang nagiging monster buildings or kakaiba na siya. Pero actually yun is because of their city planning. Kasi wala silang choice. Medyo weird yung kanilang landscape. So wala silang choice kundi magplano kung paano nila mapapaganda yung city ng maayos. Kaya tignan mo, kung makikita nyo, medyo patong-patong. Ayun na yung mga bahay, no? Parang patong-patong siya ng mga wooden houses. Patong-patong ng mga wooden houses. Kasi nga, ang landscape nila medyo pataas, pa-hill. So, nagkaroon tuloy ng parang magandang aesthetics because of that, no? They turned their weakness into their strength. Diba? Medyo pangit yung landscape nila, maano yung lupa nila, konti, limited, but they made it to work. And then, naging strength pa nila, naging tourist spot pa nila. So, nice. Good job, Chongqing. Pero, because of that, ang daming nakatingin, naiiyak ako. Because of that, para tuloy naging touristy, yun lang yung disadvantage niya. Very touristy, very madaming tao because, na siya, sikat. But sa tulay, may mga parentahan kung gusto niyo mag-outfit ng mga ganong-ganon. So, ayan, tingnan niyo, may mga tao nga dito naka-outfit pa sila. So, kung gusto niyo rin mag-outfit ng parang ganyan, marami yan dito sila, oh. Ano bang outfit yun? Mga traditional Chinese. Pero masyadong sexy eh. Pero ba dito ginagawa guys yung viral na parang motor? Basta nakita ko lang din yung kay Shanice. Si Shanice nagsabi sa akin na i-try ko yun. Kaso Sabado kasi ngayon ang dami mga naka-tour group, marami mga flags. As in parang ang gulong ngayon. So sabi ko siguro babalik na lang ako dito sa Monday night, baka hindi siya ganun kagulo. Just for the motorbike trend. So babalikan ko na lang siya next time. Pero kung limited yung time nyo, pwede nyo naman siya gawin on the same night. Kaso nga lang ngayon kasi Saturday, super daming tao. Naguguluhan ako. So babalik na lang ako dito sa Monday. Okay? So grabe guys, diba nandun tayo nang galing. Tapos inakyat ko itong hagdan na to. Sobrang taas pala. Pero lahat kasi ng tao dito rin dumadaan eh. So from doon sa pinakababa, grabe. Parang walang katapos ang mga hagdan. Ayan dyan. Hagdan. Hanggang saan nakarating ako dito? Sa patag na lupa. Okay. Uwi na tayo. Okay guys, we're back here sa Jaifang Bay. Kasi para mag-dinner. So parang isang local lang dito restaurant. Chinese nga lang yung kanilang menu. Ginamit ko na lang yung camera ng Google Translate para maka-order ako. So ang in-order ko is beef
braised beef noodles. Saan ba yun? 22 yuan. Itong number 5. Tapos bumili lang din ako ng cola. Hala, hindi ko natanong kung magkano. Basta ito yung kakainin natin. Yan, very local lang tayo for today's video. Oh my god guys, ito na yung braised beef noodles natin, no. Grabe, sinerve nila na parang ano pa. Ala ka, my god, nakakatakot, baka mabuhusan tayo. Pero sobrang bagong luto pa no, mamaya. Hindi ko kaya ganyang kainit. Let's go guys, dinner as a local. Siyempre may noodles. Meron din silang mga nilagay na dahon, which I'm not sure kung ano to. And then of course the braised beef. Sige nga, tukayin natin. Oh my god, parang ang init masyado. Oh. Tikman muna natin yung sabaw. Start with the broth. Broth ba or soup? Okay. Parang sabaw lang siya na, ano ba to? Parang mamantika, no? Mamantika ba yan? With mantika. Hindi ko pa parang nalalasahan yung flavor. Or ganyan talaga siya. Gusto ko may malasahan na something. Or hindi ko pa nauukay ng maayos. Parang ang dating sa akin siya is parang healthy soup. Healthy soup lang siya. Wala siya masyado yung parang flavor na maalat. Kanina nagtanong sila kung gusto ko ng spicy. Sabi ko na hindi. Sino yung mga taong yan? Start nyo natin yung noodles and the beef. Yung braised beef. Ang lambot. Ang sarap ng beef. Sobrang tender. Sobrang juicy. Charik, walang juicy. Sobrang tender lang. Let's try with the noodle. Nahihirapan ako kumain kasi ang init. Parang sagi. Alam mo yung sagi yung pagkakaluto niya? Alam mo yung sagi, hindi yung prutas ha. Baka saging yun. Sagi, parang medyo ano, ang Tagalog ng sagi. Hindi ko alam ang Tagalog ng sagi. Basta ganon. Parang malata. Ayun. I'm so galing. Malata. Sarap ng beef. So basically, parang beef soup siya na hindi masyadong maalat. Parang, minsan nga sabi ko, parang may flavor bang iba. Pero yun talaga yung flavor niya siguro. Manggagaling lang dun sa beef. Ito. Ang sarap. Parang hindi ka masyadong magigilty kasi parang feeling mo hindi siya masyadong madaming nilagay. So, parang pa-healthy ka lang for today's video. Naalala ko na, medyo parang pho siya. Pho. Yung sa Vietnam, kung na-try nyo yung Vietnam pho, medyo ganun yung lasa nitong ito. Di ba yung Vietnam pho, parang pa-healthy lang yung lasa niya. Ganun siya, ganun to. Ito yung ina-achieve niya. Feeling ko nga rin itong mga to, parang yung dahon. Parang yan din yung dahon na nilalagay sa pho. Pero pansin ko pala dito sa Chongqing, mas mura siya talaga kesa sa Shanghai. Kasi for example ito, Jaifang Bay na daw, very touristy na, pero 22 yuan pa rin yung ganitong beef noodles. Kung sa Shanghai tas nasa touristy place ka, siguro mga 14 na to, 35, 40, no? So dito mga nasa 22 yuan pa lang. So mas mura. Tsaka yung tubig, pansin ko kasi yung malaki, yung parang 1 liter, bumili ako. So yung 1 liter sa Shanghai, magkano na nga ba yun? Parang mga 8 yata, 8 yuan. Pero dito, ano lang siya, like 6 yuan yung malaki na. Sa Shanghai, yung 6 yuan parang, tama ba? Yung medyo maliit pa lang. Tapos, yung mga maliliit na tubig dito, minsan meron ng 2 lang, 2 yuan. So, 16 pesos lang yung bibili ka ng mga mineral water, ganun. Nabusog ako. Ang laki ng serving. Yan, parang mga chicken na ano. Ano ba yan? Milk tea. Let's check dito sa Jaifang B Street night market kung anong mga meron. Ayun no, may chicken. Mahaba yung pila dito, mukhang masarap to. Kaso nabusog ako sa noodles. Durian, no? May durian. Pakwan. Lahat dito guys naka QR lang. Tignan niyo mo yung mga nakasabit sila, 'di ba? Yan yung parang WeChat or Alipay.
So lahat ng mga street food vendor dito, meron silang ganyan. Ito naman mga fries, ganun. Kita mga ano, tendero. Dito may mga ano, nakasabit na duck. Ito parang gusto kong i-try ito kaso medyo nabusog kasi ako. Ang cute dito guys, may mga sapatos sa parang sports car. Social ni kuya, no? Naka-sports car, tapos nagtitinda ng sapatos. Oh, no? Cute. Baka hobby niya lang. Bored lang siya sa life, no? Parang, okay yung gagawin ko sa buhay kasi wala akong magawa today. Dalhin ko kaya yung sports car ko sa market, tapos magtinda ako ng sapatos. Mga hobby ng mga mayayaman na bored sa life. Ano sila mga kakaibang tinitinda, oh? Ah, meat. Meat, tapos nilalagay niya ng mga gulay-gulay. Ito mga... Fairness, mahaba na yung pila dito. Naku, curious ako kung paano nila kinaka... Ah, parang naging ano, odeng. No? Parang odeng na level up na merong mga stuffed vegetables. Yung guys, dito malapit sa may hotel namin. Meron din mga barbecue. Oh. Pauwi na lang ako. May mga nakikita pa rin akong kainan. Hindi tayo magugutom dito sa ano, Chongqing. Tsaka pakwan, no? Pansin ko yung pakwan. Parang kahit sang sulok merong pakwan. So, ang dami na ng serving. Pag dun ka sa may touristy spot, 8 yuan yung malaking serving na ganun. Pero kapag dito ka lang marami, malapit sa hotel namin, na hindi naman super touristy, 6 lang. 6 yuan lang. So, ayun, nakakatipid talaga pag ano, hindi siya masyadong touristy area. Pero yung tubig, nagkamali ako. Ano pala, 4 yuan lang. Ito, bumili ako dito sa may grocery. 4 lang. Nag-Alipay ako, tapos 4 yuan lang pala. Doon nung nag-Shanghai ako, bumili tayo ng maliit lang. Magkano yun? 6 yuan, di ba? 6 yuan yung maliit. Pero dito, yan na, 1 liter. 4 lang pala. Kala ko nga 6 din dito. 4 yuan lang dito. So guys, we're back to the hostel. Medyo sketchy lang yung itsura ng hostel, but actually, okay naman doon sa taas. Pero ayan. Yung mga parang local building dito. So guys, this is the hostel. Ito yung lobby. May mga common spaces din kami dito. Ayan. May nag-drums pa doon. So, pwede kang mag-tambay-tambay dito. I'm staying in a room na good for 4. All male. Pero meron din yata mga all female. Ganun. Depende sa inyo. Wait lang. Napagod ako sa lakad ko today. Nakailang steps ba tayo? 23,000. Bakit ako? 23,193 steps. Dami. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Chongqing. So may mga iba pa tayong places na i-explore dito. And I hope sa Monday makapag-try tayo ng viral motorbike. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. Sa always pagsama sa mga ganap sa life. And I'll see you again on the next one. Bye!